Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Gagawa naman tayo ng bread ulit. So this is a famous bread sa Baguio Country Club. Natikman ko siya, so gagawa tayo ngayon ng ating version. So this is a raisin bread na nabibili sa Country Club. Marami na rin dito sa Manila na nabibilhan nito. So nagustuhan ko siya at gawa tayo ngayon. So of course, unahin natin ang ating bread flour na gagamitin. We'll add our sugar and then ang ating instant yeast. So, magdadagdag tayo ng skim milk. So, para mas flavorful, mas rich yung lasa at the same time, super lambot ng ating raisin bread. Pwede rin naman regular powdered milk. Then, naglalagay tayo ng 1 whole egg. We have a vegetable oil. And then, yung ating milk. So, hindi ko na to pinainitan sa microwave. So, that's another option. Pwede namang hindi. And then, lalagay ko dito sa bandang huli yung ating salt. At, imimix natin. So, pwede nyo rin naman itong imix by hand. I-knead by hand. Pwede rin kayo mag-autolyze method. So, refer to my other videos if you wanted to do the autolyze method para alam nyo kung paano gawin. So, we'll mix this for around 10 to 15 minutes. Depende. Kailangan makita natin yung magandang consistency ng ating dough. Kaya yung itsura ng ating dough nung na-mix na lahat ng ingredients. Balikan ko kayo after our kneading time. Okay. So, this has been knead for 15 minutes. So, tinodo ko na 15 minutes para maganda yung dough natin. So, very soft pa rin yung ating dough. And ganyan. So, that's okay. Kahit anong kalabasan ng dough nyo, basta na-knead nyo siya ng 15 minutes, that will be okay. So, mag-ferment na tayo. Paalsahin natin ito for about 1 hour to 1.5 hours. Pero mas maganda kung 1.5 hours. Para mas malasa yung ating bread. And then, scrape lang natin. Yan. So, din na to. Spray ko lang sa paligid niya ng konting oil. Okay. And then, we'll go to the fermentation process of 1.5 hours. Well, ang ginamit ko dito is a shower cup. Alright guys, so after 1.5 hours ng ating pagpapaalsa, so ito na yung ating dough. Ayan, lumaki na, diba? Tukin lang natin. Huwag nyo itutuloy ang pag-form ng dough kapag hindi nyo nakita na umalsa yung dough. Dapat at least mag-double yung size niya. Okay.
So, i-divide nyo lang ito into 2. Pwede nyong i-weigh para siguradong magkasing laki yung dough. Pero pwede rin naman tansyahin nyo na lang kung pangbahay lang. So, we'll work on this first dough muna. So, gagawin natin siya ganito kahaba. Ipa-flatten lang natin itong dough. Okay, pwede na to. And then, lalagyan natin yung raisins. Kanina, pinakita ko sa inyo na binabad natin sa medyo mainit na tubig para maging plump yung ating raisins. Nilagyan ko lang siya ng konting flour. Kasi, syempre, medyo nabasa yung raisins natin. Para hindi masyadong magiging soggy yung inyong dough. Pero make sure, dapat din drain nyo. So, yung country club style na raisin bread ay madami talaga siyang raisins, guys. Okay, so 150 grams na raisins itong nilagay natin. So, wag nyo lang lalagyan tong bandang taas kasi gagamitin natin yan pang lock ng ating dough mamaya. So, we're going to roll this. Ganito lang siya kasimple. Ang nagdadala lang naman kasi sa kanya doon ay yung bread niya. Okay. Dahan-dahanin nyo lang para ma-roll nyo ng masikip. Chocolate natin. Then, pinch natin mga dulo. Pinch nyo lang din yung magkabilang dulo. Ayan. Basically, ganyan lang siya talaga. Yan, that's it.
Ilipat natin siya dito sa ating baking mat. Medyo finish ko lang ulit kasi make sure na na nakasara talaga yung magkabilang dulo kasi bubuka yan pag binake nyo. Okay, and then gawin naman natin yung sunod. Gawin nyo munang bilog para mas madali. Yan. Okay, so lagay na natin yung raisins ulit. Ay! Ganda ng dough natin, napakalambot. Okay. Okay, so second proofing na tayo, guys. Normally, that would only take 1 hour. And then, mag-preheat na tayo ng oven. So, at the 45 minutes mark, preheat na kayo ng oven kasi sometimes umaabot yan ng 15 to 20 minutes bago ma-achieve yung oven temperature talaga niya. Okay. Takpan na natin to. Okay, guys. So, after 45 minutes, ganito na yung dough natin kalaki. So, ang lalaki na, diba? Nagpipreheat na rin ako ng oven. So, usually 15 minutes yan pinipreheat para makuha natin yung right temperature for 180 degrees Celsius. And now, I have here egg yolk lang. Kinuha ko. So, gusto ko kasi medyo golden brown talaga yung color ng ating dough. Lalagyan ko lang siya ng 1 tablespoon of water or 1 teaspoon pwede na rin. Pwede nyo rin naman isama yung white. Okay lang din. Pero ako kasi mas gusto ko yung color niya this time. Talagang golden brown. Ito, mas mabilis magba-brown yung ating dough. Now, kung nakita nyo after 30 minutes, malaki na yung inyong dough. Umalsa na talaga siya. Mag-preheat na kayo agad ng oven. Kasi pwede rin naman itong isa lang na after 45 minutes lang of second proofing. Depende kasi sa result yan at depende sa temperature sa lugar nyo. Pag malamig, medyo matagal. Pag mainit, kagaya ngayon, summer kasi dito sa atin ngayon, so, mabilis umalsa yung tinapay.
or yung ating dough. Okay. Covered na lahat. Para maging mas personalized naman yung ating Country Club raisin bread, lalagyan ko siya ng slit dito. So, pa-slant lang. Okay. That's it. Yan. Kasi ayokong pumutok yung dough natin. Kasi minsan, pagka ganito yung klase ng dough natin, walang sisingawan yung heat, lalabas yan sa gitna, magka-crack siya nang hindi maganda. So, yung pag-crack niya, kung saan-saan lang magka-crack. Pero kung nilagay nyo siya ng slit, lalabas yung steam dyan, mas maganda yung kalalabasan ng tinapay natin, yung itsura niya. Yan. Alright, so hinihintay lang natin na totally ma-preheat yung ating oven. Then, isasalang na natin ito. But then, lalagyan ko rin siya ng sesame seeds. So, ginagawa ko to for distinction. Kayo na bahala. Kung wala kayong sesame seeds, okay lang. Kung meron kayong black sesame seeds, minsan yun din na mas magandang nilalagay. Kasi ang ganda ng design. Maganda siya ilagay sa bread kasi maganda yung itsura. I think I need to have another one here. Alright. So this is now ready for the oven. Yan. Kita nyo ba? Nakaka-excite. Ang sarap nito, guys. Okay, so balikan ko kayo once this is baked. Okay, so guys, ito na. Tapos na natin i-bake itong ating raisin bread. So, this was baked for 30 minutes. So, 30 to 35 minutes. Depende sa oven natin. No, at 180 degrees Celsius. Okay, so medyo pinalamig ko na to ng konti. Kaya nahahawakan ko na yung tray. Yan. So, di ba ang ganda? Yan yung gusto ko lang ma-achieve na color. This is so good. Lipat na natin. Yan. Ang laki. Ang laki niya. Pwede nyo itong gawing 4 pieces, guys. Or 3 pieces would be fine. Depende sa lagayan nyo. Ayan, no. Ayan. Gusto ko kasi talaga malaki. Kasi normally yun sa Country Club na raisin bread, talagang malaki. Pero, yung sa kanila, hindi mataas. Medyo mababa lang yung pag-alasan ng bread nila. Okay. Tikiman na. So, this is best served na merong butter. Nilalagyan mo ng butter. Okay. So, medyo crunchy yung ating ibabaw. Konti lang naman. Check natin. There you go. Ayan. Lagyan natin ng butter. Tikman na natin. Habang mainit-init pa. So, mainit pa siya. So, nasa-serve talaga nila to na may butter. Pag doon ka kumain.
Masarap at malambot ang ating raisin bread. So good. Masarap. Alright. Pagdikitin natin. So guys, gawa na kayo sa mga bahay nyo. Ayan o. Ang laki, diba? Alright, so gawa na kayo guys sa inyong mga bahay. And let me know what you think. Just comment down below. Have a good day everyone. Bye!